Tapos pagka may mga anak na tayo, ipapakita natin sa kanila ito. Ikukwento natin sa kanilang love story natin. How we met each others. How we fell in love. He said, "Your imaginations are way too broad, Lucas." I chuckled. No, of course not. Hindi lang naman yun imahinasyon eh. It's our future that I'm seeing from now. He corrected. Mas lalo lamang lumaki ang ngiti ko. Alam kong magiging mabuting asawa at ama itong si Lucas. Maski ako, I can't stop imagining things. Waking up every morning with him beside me, cuddling and feeling each other's warmth. I chose the right man. Alam kong siyang pinadala ng Panginoon para maging katuwang ko habang buhay. Wala na akong ibang hihilingin pa. And now that he offered me this marriage, I'm more than happy and content. Whoa, so stressful. I heard Sheena said. Natatawang napalingon ako rito. Oh, she just finished filming herself here in the newsroom. Mamaya pa'y aalis na ito para sa news coverage niya kaya magbibihis na naman siya. Well, that's life, Shin. I laughed as I continued on what I am doing. Yeah, life sucks. She agreed. And with that, everyone laughed including me. Marami-rami na kasi kami rito at kararating lang ng iba. Ako rin ay nandito lang at abala sa pananaliksik. Sabado ngayon, kaya bukas na ang day off ko. At dahil nga Sabado ngayon, no 8 o'clock a.m. newscast with Liam and Salv. Instead, I'm doing some research and getting some important information that I could use for my coverage that will happen later. My script is ready. I already memorized it. Pero kahit ganun kailangan ko pa rin magdala ng backup in case. My day as a new reporter is really unpredictable. Katulad na lamang ngayon. Tapos na ako sa coverage ko kaninang 7:00 at tinawag pa ako para sa 5 breaking news. Kaya nanatili lang ako sa news center ng mahigit 6 na oras. And now I was called to go to the location where an accident actually happened. At mamayang 6:00 pa yon. Whole day ako ngayon. Mamayang 3:00 ay lalabas na ako sa gusali at pupunta sa lokasyon para sa coverage ko. Hindi naman katulad noon na delikado at minsan na akong natulak, ngunit ngayon ay magaan-gaan lang. Medyo malayo nga lang at mukhang kalahating oras kaming babiyahin nito. Kailangan kasi namin kuhanan ng actual shot ang mall na nasunog doon. Kamusta nga pala yung nasunog na mall? Narinig kong tanong ng kasama kong si Marga na katabi ko lang. Nakapunta rin naman kaagad ang mga bombero after an hour, kaya nga sobrang laki ng ikinasira ng mall hanggang ngayon ganun pa rin. I answered her. Oh no, how's the people inside? She asked. Doon ko na lamang itong inisian. Nood ka mamayang 6, I will update. I then winked. She just shrugged and faced the computer again. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ay sakto namang natapos na ako sa ginagawa ko. I printed the script that I'm going to memorize. And some information that could help me in case the studio would ask me. 3:30 na nang umalis ako sa kubikulo ko upang maghanda ng aking sarili. Unlike my typical outfits during weekdays, I am wearing my dark blue polo shirt for my upper na may maliit na logo sa kanyang dibdib and a simple black pants. Bumaba na ako ng gusali nang tawagan ako ng team na makakasama ko sa coverage. They provided me with a waterproof trench jacket that would be helpful. Saktong 5:00 na ng hapon nang nakarating kami sa lugar na kung saan naganap ang sunog sa mall. Nanatili muna kami sa van habang ako ay abala sa pagre-review ng script na kailangan kong sauluhin nang maiwasan kong pagbabasa sa harap ng kamera mamaya. Oh heto, Althea. Nilingon ko si Jake nang kulbitin ako nito. Inilahad niya sa akin ang IFB kaya nakangiti ko iyong kinuha sa kanyang kamay. Salamat. I smiled. We were both busy preparing everything. Sinuot ko rin ang IFB nang mag-6 na. May 4 na balita pa naman talaga bago ako at paniguradong maaabutan pa ako ng commercial break. Kaya heto't nagtatanong-tanong muna ako sa mga iilang residenteng nakakasalubong ko. Mabuti na nga lang ma'am at nakalabas kami bago mangyaring aksidente. Sagot ng babaeng kausap ko. Galing ho kayo doon? Gulat kong saad. Tumango lamang ito. Naku, oo nga po. Kasama ko pa talagang apo ko kanina. Mabuti na lang po talaga tumawag sa akin ng mga anak ko na pauwiin na ako. Napakabait talaga ng Panginoon. Pagpapaliwanag nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang sunog. Siguro'y sa kabilang bahagi ay tuluyan ang napatay ang sunog. Ngunit sa harap ay talagang nahihirapan ng mga bomberong patayin ang sunog.
Tinawagan na rin nila ang iba pa nilang kasamahan upang tulungan sila. Sige po. Maraming salamat po sa pagsagot. Saad ko na lamang sa Ale. 11:00 pala ng umaga ito nagsimula. Sobrang laki kasi nitong mall. At baka dahil na rin sa mga stocks na nasa loob kaya mas nahihirapan ng mga bumbero. Maya-maya pa'y narinig ko ng pagsasalita ng producer namin si Paloma sa suot kong IFB. She just told me to prepare and keep my ear on the IFB. Sinunod ko naman ito tumayo na sa harap ng kamera habang nakatalikod sa nangingitim ng mall. Minutes after I heard Manuel speaking. Live ngayon si Ari Mangubat upang iulat ang sinasabing sunog. Althea? Magandang gabi sa'yo, Manuel. Nandito ako ngayon sa mismong lugar kung saan naganap ang sunog. Sa makikita nyo sa aking likuran nangungupas na ang kulay ng mall. At hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang mga bombero sa pagpatay sa sunog na kaninang umaga lang ng 10:00 nagsimula. I started talking. Mahigit kumulang 100 ang sugatan at nakaligtas, samantalang 55 ang nasawi. 10 tao naman ang hanggang ngayon hindi pa rin nila mahanap. Pagpapatuloy ko. Tumigil ako sa pagsasalita nang makarinig ako ng hudyat galing sa producer. It only took for more than 2 minutes playing the recorded clip that I prepared before Paloma talked and told me to continue. Hindi katulad kanina, ngayon ay unti-unti na ring humuhupa ang sunog dahil sa nagawan na ito ng estratehiya ng mga bumbero. Tumawag na rin sila ng makakasama upang mas mapadali ang pagpatay ng apoy. Balik sa inyo dyan, Manuel. I talked and ended my statement. May sinabi bang dahilan ng sunog ang ilan sa mga residenteng nakaligtas, Althea? Oo, Manuel. 6 sa mga nakaligtas ang amin tinanong tungkol sa posibleng pinagmulan ng sunog. 4 sa kanila ay sinabing faulty electrical wiring ang naging dahilan ng sunog dahil narinig nilang bigla ang pagsabog ng iilang mga wires habang sila ay nasa loob kanina. Samantalang ang 2 naman ay sinabing posibleng dahil ito sa mga plastic na nakadisplay sa grocery dahil doon nagmula ang apoy. Sagot ko rito. Maraming salamat, Althea Mangubat. Nagsawa kasi tinapos na nitong pag-uusap namin. Ibinaba ko na ang hawak kong mic at umikot upang makita ang mall. Ilang sandali pa'y panibago na namang fire truck ang paparating. Hindi naman na talaga ganoon kalaking sunog katulad kanina. Unti-unti na ring humuhupa ang sunog. Sobrang laki kasi nitong mall at baka maabutan pa talaga ito ng gabi bago tuluyang mawala. Tinanggal ko na ang suot kong IFB pati na rin ang nakakabit na IFB box sa aking binti. Sayang naman ito. Komento ko na lang. Sobrang sayang talaga. Isipin mo ilang taon na tong mall na to. Dalaga pa nga nanay ko, dito na to eh. Pagsang-ayon ng isa sa mga kasamahan ko. Pero mas sayang yung mga buhay na nawala. Grabe, ang sakit siguro sa parte ng mga kapamilya ng mga namatay. Biglaan eh. Rinig kong saad ng isa ko pang kasama. Napabuntong hininga na lamang ako. Ang sakit-sakit sigurong makitang isa sa mga namatay ay ang mahal mo pa talaga sa buhay. Sino ba kasing mag-aakala na aabot pa talaga sa ganitong lahat? Diyos ko, paano na lang yung mga batang naligtas? Paniguradong hindi nila makakalimutan ang pangyayaring ito hanggang sa paglaki nila. Tara na, we need to go back to the building. I heard my colleague announce. Sumunod na ako rito, tahimik na pumasok sa van. Nakipagkwentuhan ako sa mga kasamahan ko sa loob ng van habang nagbabiyahe kami pabalik ng gusali. Matuloy ng pagpapatakbo nitong driver kaya maaga lang kaming nakabalik. Saglit kami nagtipon para pag-usapan ang naging takbo ng programa kanina. Wala naman kaming natanggap na negatibo. The team received praise from doing a great job. Pagkatapos namin doon ay bumalik na ako sa newsroom upang kunin ang mga gamit ko at nang makauwi na. Iniligpit ko ng mga gamit ko at sandaling inayos ang aking sarili. 8:00 na nang makalabas ako ng gusali. Nagmamadaling nagtungo ako sa parking area at sumakay na sa kotse ko upang umuwi sa kondo at nang makapagpahinga na ako. Mukhang malabong makakauwi ako ngayon dahil sobrang napagod ako galing sa trabaho. Pero sisiguraduhin kong bukas ay maaga akong aalis para makasama ko ang mga anak ko. Nasa gitna pa lang ako ng biyahe ko nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko na ngayon nasa phone holder na nitong kotse. Saglit kong sinulyapan ang tumawag, kaya kumunot ang noo ko nang makita kong wala itong pangalan. Inaasahan ko pa namang pangalan ni nanay ang bubungad sa akin dahil paniguradong anak kong mga yon. I answered the call to stop the deafening call. I waited for the unknown caller to talk first. I turned on the loudspeaker. Hello? Pero nang marinig ko ang boses na yun na bumalot sa buong kotse ko, ay wala sa sariling tinapakan kong preno ng sasakyan, kaya muntik na akong mapasubsob sa manibela. Mabuti na lang talaga't walang masyadong sasakyan na nagdadaan dito, kundi baka maaksidente ako. Althea, are you okay?
May nangyari ba dyan? Inis kong tinapunan ng tingin ng cellphone ko nang marinig ko ulit ang boses nito na dahilan ng muntik ko ng pagka-aksidente. Stop calling me! I suddenly blurted and was about to turn off the call. But then I heard my baby Matt's voice. Mommy! Pero imbis na matuwa, mas lalo lamang kumulo ang dugo ko. He's with my children. Magkasama sila ngayon. Aagawin ba niya ang mga anak ko sa akin? Nanlaki ang mga mata ko at bahagyang nakaawang ang aking mga labing tiningnan ng cellphone ko. Anak? I almost whispered. Mommy, we super duper missed you. I heard him yell. His voice echoed at halatang wala ito sa bahay namin. I missed you too, baby. You and Princess, I replied. Where are you, baby? I asked. He wants to take my babies away from me. Try me, Lucas. We're going to you, Mommy. I heard my son reply. Princess and Daddy are coming. Wait for us, Mommy. We're going to spend our family day in your beautiful house inside that building. My son added. My eyes widened in a shock. Pupunta kayo rito? I unconsciously asked. Yes po. I'm so very excited. Please wait for us there, Mommy. We're going to your building. Natawa ako sa sinabi ng anak ko at nagsimula na ulit magmaneho. Oh no, baby. That building isn't Mommy's house. Diba I told you? That's a condominium. I pay to live there. I corrected him, still wearing my big smile. Narinig ko ang pag-anang anak ko sa kabilang linya. Naiisip ko pa lang ang mukha ng anak kong kinokoreksyonan ko. Ang sarap pisil-pisilin ng kanyang mga pisngi. Why don't you just buy the whole building, Mom? You have a lot of money. My son innocently questioned and laughed. Oh no, baby. Mommy can't afford that building. Paniguradong nakipagkwentuhan na naman ito sa kanyang mga kaklase. Hanggang sa naabot na sa ganitong usapan. But I saw it in your wallet, Mommy. You have many money. He replied. Para kung baliw dito na tawang-tawa sa kakulitan nitong anak ko. Ito siguro yung huling day off ko na nakalabas kami. Sabi niya ay sobrang dami raw ng pera sa wallet ko. Kung tutuusin ay 3,000 lang naman talaga ang dala ko. At may 20-20 at coins pa dahil kagagaling lang namin sa World of Fun noon. It's enough, baby. I paused and giggled. But don't worry, magtatrabaho pa si Mommy para mabili natin yung building na yon, okay? I continued. No, Mommy. You can't. I and Princess don't want you to get tired. We don't want that building. We have house naman po. My son replied. Look how precious my son is. I'm more than blessed having the twins. Napakabait at maalalahanin ng mga anak ko. But Daddy owned a building, anak. I can take you there if you want to. Nalusaw na lang bigla ang ngiti sa mga labi ko nang marinig kong magsalita ang lalaking yon. Oh, you are, Daddy? Can you take us there? Please, please. Matt blurted. Sure. Ask your mom's permission first before I could take you to there. I heard him replied. I remained silent. He must be disgusted now. Baka nga nasusuko na ito nang sabihin niya ang mga salitang yun kanina sa mga anak ko. Alam ko namang napilitan lang yon. Mommy, can we go to Daddy's building? My son asked. Ano bang sasabihin ko? Pagbabawalan ko ba ang mga anak ko? Hahayaan? Ayaw kong makasama nilang lalaking yun nang sila lang 3. Baka mamaya ay bigla-bigla na lamang niyang ilayo sa akin ng mga anak ko. Pero ayaw ko rin naman magtampo sa akin ng mga anak ko dahil lang sa rasong yun. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Baby, where's Princess? I shifted the topic. She's right here beside me, Mommy. She's still sleeping and I can't wake her because she's tired of playing kanina po with Daddy and me. My son answered. Lumuwang ang paghinga ko dahil nagtagumpay akong iwasan ang usapang yon. Kaya pala, he took the chance to be with my children while I'm away. Madiskarte. Akala mo naman nagawa niya na yung usapan namin sa uluhin niyang nakapaloob sa librong yon at nang makausap niya ang anak ko. Okay, baby. I cleared my throat before I continued. See you, baby. I really missed you and I'm excited to be with you. And Princess. But I have to end this call so Mommy can drive safely. Oh, okay, Mom. Bye po. I love you and see you. I just smiled upon hearing those words from my son. I love you too, anak. Saad ko na lang bago ko tuluyang pinutol ang linya. I immediately parked my car at the parking area and went inside the condominium.
Ibinagsak ko kaagad ang aking sarili sa sopa nang sa wakas ay makapasok na ako rito sa unit ko. Inalis ko ang ipit sa buhok ko habang nanatili pa rin ang katawan kong nakasandal. I'm not yet tired. I'm stressed. Hindi sa trabaho, kundi sa lalaking yon. Mabuti na lang talaga at hindi pa sila nakarating dito. Napabuntong hininga ako bago tumayo at nagtungo sa kusina upang magtimpla ng gatas. 2 p.m. ang duty ko tuwing Sabado, kaya nakakapagpahinga pa rin ako ng matagal kahit papaano. Gabi nga lang ang uwi ko. Pagkatapos ko magtimpla ng gatas ay hinipan ko ito at humigop bago ko inilagay ang tasa sa mesa. Naglakad na ako papaalis ng kusina upang sana ay magtungo sa kwarto at nang makapagbihis na ako, ngunit bigla akong nakarinig ng pagkatok sa pinto nitong unit ko. Imbes na pumasok ako sa loob ng kwarto, kusang naglakad ang mga paa ko patungo sa pintuan upang buksan ito. They're here. My babies are here. Mommy! Katulad nga ng inaasahan ko, bumungad sa akin ang nakangiti kong anak na si Matt. Baby! I yelled in surprise. My son excitedly ran towards me, and so I kneeled with my hands wide open. He hugged me. We missed you so much, Mom! My son happily said between our hugs. I missed you too, babies, so much. I replied. Wait, speaking of babies, where's Pelly? Nagdaan ng ilang sandali ay naagaw ng atensyon kong isang imaheng nakatayo sa mismong pintuan nitong unit. Kumalas ako sa pagkakayakap sa anak ko at dahan-dahang tumayo nang mapansin kong nakatingin pala ito sa amin ng anak ko. Hindi ko napansin ang pagdating nito. Inayos ko ang aking pagtayo at saglit itong tiningnan. Maya-maya'y lumipat din ito sa anak kong tulog na tulog sa kanyang mga bisig. See, Mommy, I told you the princess is really tired. I heard my son say. Hindi ko na lang ito sinagot at marahang ginulong kanyang buhok. Sa huling pagkakataon, ibinalik ko ang mga mata ko sa lalaking kaharap ko. I managed to act formal in front of him, na kahit ang totoo ay nagwawala ng buong sistema ko dahil sa napakalalim ng titig nito. Pasensya na sa istorbo, akin ang anak ko. I apologized and took a step towards him. He just smiled and shook his head. No, it's nothing. I'm fine. Ako nang maghahatid ng anak ko sa kwarto niyo. He casually replied. My head automatically shook as he said those. No, you don't need to. Ako na. I insisted. No, Althea. Galing ka pa sa trabaho. You should rest. He just replied and shifted his gaze to my son. Don't worry about the kids. They already ate dinner. He continued. Bumaba ka agad ang mga mata ko upang tingnan ang anak kong nakahawak sa kaliwang kamay ko. Yes, Mom. We also bought some for you, but sadly I'm hungry, that's why I ate those. Sorry, Mommy. My son babbled. I forced to smile. Ngayon ko lang napansin ang suot nitong pantulog. He's already wearing a blue pajama. Nilipat ko ang paningin ko sa kambal nitong karga-karga ng lalaking yon. Pareho silang nakabihis pantulog na. Mom, Daddy also bought some clothes for us. While we're on our way here, we are ready to sleep. My son playfully said. Halatangang bago ito dahil unang-una ay wala akong maalalang binilihan ko sila ng ganitong disenyo ng damit. It looks expensive. My sight went back to my son. It suits you, baby. Saad ko na lang. My baby smiled. Daddy also told us, Mommy, replied Matt. Looks like you're ready to sleep na. Did you already brush your teeth? I asked. With that, my son shook his head. No, Mommy. It has been 7 hours since we didn't brush our teeth. My son answered. My lips formed into an O shape and chuckled after seconds. You know what to do, baby? Naintindihan din kaagad ang anak kong ibig kong ipahiwatig. Tumango ito. Okay po, Mommy. I'll just brush my teeth po. I'll be back. Saad ng anak ko. Inilipat nito ang kanyang paningin sa lalaking nasa may pintuan. Daddy, I'll be back po. Please don't leave yet. Pagpapatuloy ng anak ko bago tuluyan tumakbo papasok ng kwarto. Natahimik ang buong sala ng tuluyan ko nang narinig ang pagsara ng pintuan ng kwarto. Naiwang kaming tatlo rito. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago ko tuluyang hinarap ang lalaking ngayon ay buhat-buhat pa rin ang tulog kong anak. Matapang ko itong tiningnan sa mga mata. Akin na ang anak ko. Ako na maghahatid sa kanya sa kwarto namin. Sinadya kong diinan ang huling salitang binanggit ko. Nakita kong pag-angat ng libreng kamay nito at maingat na hinagod ang likod ng tulog kong anak. Ako na, besides, karga ko na rin naman siya. Raised my right eyebrow. No thanks. Besides, it's our room. I replied. He didn't stop caressing my daughter's back.
I saw him first his lips and looked like he's forcing himself not to get mad. I know and I am aware that I'm being childish here. Why doesn't he just shout at me and let his madness out?